Praise the Lord. Glory to God, isang mapagpalang hapon po sa araw po ng linggo. Sa panibagong content po na ating ipaglilingkod sa inyo. Dito lamang po yan sa PMCC Karamuan YouTube channel. Sa tema po na aking ipaglilingkod sa inyo, The Dual Nature of Jesus Christ. The Dual Nature of the Lord Jesus Christ. Sa Pilipos chapter 2 verse 6, ganito ang sinasabi, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi inari niya isang bagay ang narawat parangnan ang pagkapatay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas sinasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan sa krus. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, meron siyang tinatawag na dual nature. Ibig sabihin ng dual, meaning pag sinabing dual, hindi single, dual nga eh. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang dubling kaanyuan. Ang unang anyo ng ating Panginoong Hesukristo, nasabi na siya bagamat nasaan yung Diyos. Yan ang kanyang original na kaanyuan. Praise the Lord. Sapagat ang Panginoong Hesukristo, siya ay bugtong na anak ng Diyos. Kung bakit ang kanyang original ay He is God Almighty, tunay na anak ng Diyos, meaning siya ay tunay na Diyos sapagkat siya ay anak ng Diyos. Kaya sabi na siya bagamat nasaan yung Diyos. Maliwanag po hindi si Kristo nagsaan yung Diyos. He is the form of God. Purihin ang Panginoon. Na siya ay nasa form of God, nasaan yung Diyos. Kaya sabi ng Apostol Juan sa 1 John chapter 5 verse 20, naparito ang anak ng Diyos. At binigyan tayo ng pagkaunawa upang atin siya makilala na totoo sa makatuwid bagay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. Kaya yan ang kanyang dating likas na kalagayan. Siya ay anak ng Diyos at siya ay tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Dahil siya ay tunay na Diyos, siya ay makapangyarihan Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Siya rin po ang Alpha at Omega. Maring sasabihin ng marami, wala tayong mababasa sa Biblia na sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos. Dito sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 8, si Kristo mismo ang nagsasalita dito. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sino yung darating na Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sabi, yung Alpha at ang Omega. Ang Alpha at ang Omega, si Jesus Christ yan. Pag sinabing Alpha at Omega, sabi sa Hebreo 5:7, Jesus, yesterday, now, and forever. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Yan ang nature, the original nature of Christ. Subalit nang siya ay magkatawan tao at hubarin niya ang kanyang pagiging Diyos. Kaya sabi sa Pilipos chapter 2, at siya'y nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nang hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos. Sabi, nakitulad sa mga tao. Naging alipin at nakitulad. Ngayon ang kanyang pangalawang kaanyuan. Siya'y nag-anyong tao
nagkatawan tao. Yan ang ibig sabihin. Kaya na siya ay magkatawan tao. Talagang tunay na tao ang Panginoon. Hindi katakataka na siya'y tawagin sa Biblia na anak ng tao at sabihin ni Kristo na ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Sabi sa John chapter 8 verse 42, sabi nila, sa John chapter 8 verse 40, ganito ang sinasabi, ako'y pinagsisikapan ninyong patayin na isang taong nagsasaysay ng katotohanan. Sinalita ni Kristo yan, na siya ay tao. Dahil nga nagkatawan tao. Naging ordinaryong tao. Namatay, nagutom, nauhaw. Naranasan ni Kristo ang tuliin ayon sa kautusan ng mga propeta. Bakit? Nagkatawan tao. Mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Pero bago siya magkatawan tao, siya ay Diyos. Kaya ito ngayon ang tama na pagtuturo at pagpapakilala about Jesus Christ. Jesus Christ, there is the dual personality. Meron siyang dual personality bilang anak ng Diyos at tunay na Diyos, nagkatawan tao, naging tunay na tao. Sa pagtuturo yan ni Apostol Pablo. Ano naman ang pagtuturo ni Apostol Juan about Jesus Christ? Jesus Christ siya ang Verbo. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. John chapter 1 verse 1. Ang Verbo sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. As sa John chapter 1 verse 14 nang sabi, nagkatawan tao ang Verbo. Ay sino ang nagkatawan tao? Si Jesus Christ. Kaya tiyak natin na ang nagkatawan tao ay si Jesus Christ. That is the dual personality of Jesus Christ o dual nature of Jesus Christ. Kaya mahalaga yung makilala natin ang Panginoon, ang kalagayan ng Panginoon. That is the mystery of God. Jesus Christ is the mystery of God. Revealed by the apostle, tulad ni Apostol Pedro, ipinahayag ang mystery, ang hiwaga ng pagkakilala kay Kristo, na si Kristo ang anak ng Diyos at tunay na Diyos. Yun ang kanyang personalidad at nagkatawang tao. Purihin ang Panginoon. At naway sa mensaheng ito, sa content na ito, ay maging pagpapala, dagdag kaalaman po sa atin, mamulat tayo about sa kalagayan, sa aral, sa pagkakilala sa ating Panginoon. Mahalaga yung makilala natin ang Panginoon. Sabi, this is the eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan na ating makilala. Ang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga bagay sa Yesu Kristo. Purihin ang Panginoon. Sumayin niyo ang pagpapala, biyaya ng Panginoon.